After ilang months na paghihintay, ito na ho, nag-harvest na kami ng unang harvest sa aming talong. Naghalaw lang ho kami. Binuhusan na din namin ng semento yung hong gagawin namin flooring sa ilalim ng kubo. Nagluto naman ho ako ng aming pananghalian na masarap na ginataang kalabaw na meron hong sitaw. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. Ngayong araw ay mag-harvest kami ng pang-unang harvest namin sa aking tanim na talong. Amin lang hong pipitasin yung mga pang-unang bunga dahil hindi namin siya natanggal. Kaya amin na ho siyang haharvestin na rin kasabay ng pang-unang bunga. Medyo may kabilisan lang talaga yung mga damo sa gitna ay dahil kaaralo pa lang yan nung nakaraan. Ngayon ay tubuan na naman. May nakita pa nga kaming kalabasa. Kaya ang aking gagawin ay akin muna nilinya sa iras. Gawa ng pag inararo ay madadali. Sayang lang. Ititignan natin kung mapapabunga natin yung kalabasang isang iyon. Meron naman tayong kukuha na bulaklak doon sa kabila pang saklong. Pang manual pollinate para mabuo at magtuloy ang bunga ng kalabasa. Yan na din pala yung update sa ating talong mga katrops. Kaya pala namin tinatanggal yung mga kaunahang bunga at gawa na nakasayad iyan sa lupa. Magagasgas lang sa lakas ng hangin. Ingat lang ho talaga sa pagpitas ng talong dahil meron ho siyang tinik na pwedeng tumurok sa iyong mga kamay. At yan na nga si John Mugs ay nasampulan ng mga tinik ng talong. Kala ko nga ang makukuha ko ay pang-ulam laang. Ay medyo madami-dami rin yung atin nakuha para sa pang-unang harvest ng ating talong. Nag-aya lang si John Mugs na mamitas kami kaya yan napabiglang pitas na rin. Ang agwat ho ng pitas namin ng talong mga katrops ay 4 na araw. Kaya sa susunod na 4 na araw ay pa 4 days ay amin ho yung haharvestin ulit. Kaliit pa nga nung dala namin sako kaya amin muna siya ibubuhos doon sa unahan tapos kukuhanin na lang namin mamaya pagkatapos. But kasi hindi ready mamitas ay biglaan lang. At dahil meron na tayong napipitas mga katrops, yan, dire-diretso na ho yung magiging schedule ng ating pitas tuwing ika-4 na araw. Napadaan pala sila inay at kuya. Ayan, kaya ang ginawa nila ay tinulungan na kami mag-harvest. Saktong-sakto ay pumapatak ang ulan. Kaya dun muna namin dadalhin sa kubo dahil wala pa kaming plastic or sako na pagbubuhusan or pagtitinuran na yan diyan. Dahil madudumihan pa siya. Kaya dun na namin dadalhin muna sa kubo. Madami pala nagko-comment diyan sa akin comment section na gawin ko daw ay putulan ko yung talbos para magsanga na marami at mangyari ay magiging madami ang kanyang bunga. Pag ganyan ho kasi bata pa ang talong ay hindi pa rin namin siya pinuputulan ng talbos. Gawa ng pwede pa siyang malanta at lalo na hindi siya mapapakinabangan. Pero hindi ho talaga namin practice na magputol. Gawa ng dadami nga ang kanyang sanga, dadami din ang kanyang bunga. Ang mangyayari ay maliliit lang ho yung magiging bunga niya. Kaya kami ho ay nahayaan na lang ho namin lumaki talaga yung talong. May mga nagsasanga naman diyan, yun ho yung mga kinakain ng mga shoot borer. Kaya yun na lang talaga yung aming hinahayaan na magsanga. Ito na pala yung amin lahat ng napitas mga troops ay kakaunti pa yan pero goods na, pwede na yan pang benta, pandagdag. Gastusin din para sa maghapon. Bali sa mga namitas ay wala muna tayong babayaran. Bayanin muna sila. Para mas mabilis ho na makita namin yung may mga butas ay amin ho siyang binabasa para mas mabilis siyang matinor. Bali 3 tinor ho siya, isang primera, segunda at saka ho reject. Pagkakatapos namin mahiwalay ang segunda at ang good, ayan namin na ho siyang tito na rin nilalagay sa plastic na pamalakasan. Kaliwat kanan ang lagay diyan sa talong. Diyan pala sa plastic ng talong. Inabot pa nga kami ng ulan kanina, ganawa na nag-uulanan pa nga. Medyo kinakabahan pa nga ako dun sa akin tanim na kalabasa gawa ng ilang araw ng umuulan ay katatanim pala. Sila paring Junmar pala ay tinatapos na nila yung akin lutuan. Ay ginagawa na yung akin lutuan. Sabi ko sila muna ang bahala diyan. Gawa ng kami muna ay mamamandaw. Kuha tayo ng tilapia pang partner diyan sa talong. Naka 5 kilo muna tayo sa talong mga katrops. Si inay na ho yung bala magbenta na yan. Sabi ko kasi kay inay ay siya na ho muna ang bahala magbenta. Kaya siya na muna ang bahala sa talong. Sabi ko nga sa kapatid ko kanina ay baka hindi na kayanin ng dalawa sa bangka. Kaya ayan siya bumaba na ng bangka para itulak ako. Sabi ko siya na muna ang bahala sa pagtitigin at sagwa niya. Ako'y bahala sa kanya mag-video. Ako na ngayon nahihirapan diyan sa aking kapatid kaya ginawa ko. Bumaba na ako, tinulak ko na siya. Hinila para gawa na nasa unan ako. Medyo may kalakasan din yung alon. Malakas na yan para sa maliit na bangka. Siyempre pagdating sa malalaki ay kahina niya. Nagtsatsaga pa nga magsagwan. Sabi ko ay lakarin na. May mga nahuli na kaming tilapia mga katrops. So yan o, kataba, kaganda, kasarap ng pirito niyan or inihaw. Medyo may karamihan din laman na basura yung ating screen. Kaya yan, akin muna siyang lilinisan. Yung mga nakaharang na water lily diyan sa aking screen ay akin namin, amin na din pinagtatang
matanggal. Si John Mags na din yung pinaangat ko diyan sa isang screen. Pag angat niya ay kadaming huli ng mga gurame. Iniwan ko yung bangka. Ayun, iniwan din ako. Kaya akin munang pinuntahan. Baka mamaya mapalayo ay lalo kami mahirapan ko. Katapos namin makapamandaw mga katroops, ako'y umuwi na ng Kubo para makapagluto na masarap na ginataang kalabaw. In-slice ko na para maluto dahil matagal-tagal din iyan palambutin. Wala pa naman akong pressure cooker kaya tsatsagay natin ilaga diyan palambutin sa akin talyase. Ay kalamig din naman daw pa naman, may kalakasan ang hangin. Bali nasa 3 higit din yung akin nabiling karne ng kalabaw mga katroops. Sinati ko lang, isa't kalati lang ho yung akin lulutuin. Bukas ko na lulutuin yung isa. Nung aking ma-slice ay nilinisan ko lang ho at hinugasan hanggang sa mawala yung kanya mapula. Sabay isasalang ko na sa pamalakasan kong talyase. Naglagay lang ako ng tubig, luya at saka ako dahon ng sibuyas. Naglagay din ho ako ng asin. Habang hinaantay ho lumambot ay ako muna ay magpo-proning nitong aking tanim na upo. Tatanggalin ko lang yung mga nagtatalbos o sumisibol na talbos sa baba ng kanyang puno. Ang gagawin ko doon kasi sa upo ay hindi ko pa bubungahin yung ibaba. Sa ibabaw na ako magpapabunga. Dahil nandiyan ho si Kuya at rest day naman ni John Mags ay ay magbubuhos na lang muna kami ng flooring ng akin kubo. Mas maganda kasi marami-rami sa pagbubuhos para hindi ho gayon kapagod. Ay nahapit na nga ang pagbubuhos bago kumain. Para isang haluan laang daw ay tamang-tama naman ay matagal na palambutin iyon ay patiyak ay mga alauna na kami makakakain. Sana lang ho talaga ay magkasya yung 10 supot ng aking biniling semento. Magkasya din yung buhangin at graba para hindi na kami mapapahinto, dire-diretso na ang buhos ng ating flooring. Kung yung nakaraan ay talagang lupa pa lang yan at bako-bako pa, ay ngayon ay papantay na natin para maganda na at kumilos diyan sa ilalim. Noong nakaraan kasi halos hindi makilusan. Kaya nung nawala ho yung tubig sa ilalim ng kubo, yung tubig ng lawa, ayan, nagsimula na kami mag-flooring. Matagal-tagal din ho kasing hindi nagawa. Ayan, mga 6 months o di ganong katagal na stock ang tubig. Okay lang sana kung pag-ibig mo yung may stock sa akin. Ay, pero lang ginataang kalabaw pala ang akin lulutuin ngayon. Kaya nung lumambot na yung karne ng kalabaw kanina ay naggisa na ako ng sibuyas, kamatis at bawang. Akin na din ginisa yung karne. Tapos lalagyan ko ho yan ng pampaalat, patislaang kaunti lang gawa ng may asin na yung kaninang pinaglagaan. Sabay aking ibabalik yung pinaglagaan kanina. Hindi ko na ilalagay yung pangalawang gata. Habang iniintay ko kung kumulo yan mga katroops ay magi-slice o maghihiwa lang ako ng siling berde. Nung kumukulo na mga troops ay maglalagay na ako diyan ng suka. Mas masarap ho kasi yan pag may konting asin. Habang nagluluto ako ng ginataan mga katroops, naisip ko yung sitaw ko kaya ako'y nag-harvest or namitas muna ng sitaw ko tapos nilagay ko na't hinabol. Siyempre mas masarap yan lalo na't pag may sitaw at may gulay. Ay the best na the best talaga. Nung na-half-cook na yung sitaw, akin na siyang tinimplahan. Naglagay lang ako ng paminta at pampalasa. Mamaya ko na titimplahan ng asin. Pag ho paiga na gawa ng baka mamaya ay umalat at iiga pa kasi yan. Ang ginagawa ko kasi mga katroops, bali 2 sabaw yung aking ginagawa. Kukunan ko muna siya ng sabaw. Sabay ho aking paigahin yung matitirang sabaw. Luto na yung sitaw, nilagay ko na yung gata, isusunod ko na din yung siling panigang. Sabay aantayin lang ho natin yan maglangis tapos luto na yan. At pag ganyan naglangis na mga troops, luto na ho yung ating ginataang kalabaw. Masarap-sarap ulamin lalo na ho pagod sa trabaho, nagbuhos ng flooring, ay paniguradong mapapadami na yung ating kain niyan. Kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay ginataang kalabaw na meron hong sitaw. The best talagang luto diyan ay ginataan, lalo na ho't may konting asim, alat. Basta iyo lang ho talagang palalambutin ng maganda para masarap at maganda ang kain. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!